Sa video na ito, pinagtapat ko ang 4 Heavenly Kings nitong si Milim at ni Rimuru. Medyo outdated na itong mga information na nakalagay dito. Pero I think, still, ay tama pa rin naman ang mga napili kong mananalo. Kung di kayo agree, i-comment nyo lang sa may comment section at sabihin nyo kung bakit. By the way, nag-upload na nga pala ako ng continuation ng series para sa mga members. Bumabawi ako sa mga members ngayon at bala ko na ibalik yung 7 videos na advanced na perks for the members. May 4 Heavenly Kings itong si Rimuru at may 4 Heavenly Kings din itong si Milim. What if paglabanin natin itong mga ito at tingnan natin kung sino ang mananalo? Paglalabanin natin ng 1v1 ang bawat isa sa kanila. Pagtatapat-tapatin natin ang pinaka-the best na matchup. Gumawa ako ng 3 categories kung saan bibigyan natin ng points ang bawat characters. Pinagsama ko na yung mga categories na mayroong relations like intelligence and combat experience. Ang makakakuha ng point na ito ay yung magaling makipaglaban. Ang ikalawang category naman ay ang skills, ultimate or unique, and strength / power. Ito naman ay yung lakas sa pakikipaglaban. Iko-consider natin dito ang mga abilities, raw power, at kung gaano kalakas gumamit ng magic ang isang individual. Then finally, ay ang durability / defense and mana reserve. Ito naman ay kung gaano katagal kayang makipaglaban ng isang character. Pag mas mataas ang defense, ay mas kaya niyang tumagal. Pag mas mataas ang mana reserve, ay mas marami siyang powerful attacks na pwedeng gamitin na nagko-consume ng mana. So ito mga ito ang pagbabasihan natin sa pagpili kung sino ang mananalo. Bali best of 3 dapat ang makuha ng isang character sa mga boxes na ito para siya ang manalo. Gagawa natin ng tagi-isang video ang bawat matchup. So ito ang first matchup natin. Ang pagtatapatin natin sa unang laban ay sila Gupta at Ranga versus former Demon Lord na si Frey. I think ay medyo obvious na kung sino ang mananalo dito. Yes, nag-awaken din itong si former Demon Lord Frey into a true Demon Lord. Pero hindi ganun kalaki ang kanya naging increase when it comes to existence points. So for the first box, punta tayo sa intelligence / combat experience. Although mas matagal nang nag-e-exist itong si former Demon Lord Frey compared kina Gupta at Ranga, ay napakadalang natin siyang nakita na nag-engage into combat. Ang dalawang laban lang na naaalala ko ay ang laban niya sa Vermilion Bird na si Nazim at sa Insector General na si Torun. Habang itong sila Gupta at Ranga ay palaging nagte-training at palaging nasa battles. Tsaka hindi din advantage ang capability na makalipad nitong si former Demon Lord Frey dahil kayang mag-skyrun nitong si Ranga. So for the first box ay ibibigay natin ito kina Gupta at Ranga. So for the second box naman, punta tayo sa skills and strength / power. Sa category din na ito, obvious naman na si Ranga ang merong advantage. Unique skill lang ang meron itong former Demon Lord, habang merong Stellar Windhast Tour na ultimate skill itong si Ranga. So I feel like hindi ko na masyadong kailangan ipaliwanag kung bakit sila Ranga ang panalo. So punta naman tayo sa may third box. Ito naman ay ang mana reserve and defense / durability. Obvious naman na hindi ganun kataas ang defense nitong si former Demon Lord Frey, habang itong balahibo pa lang nitong si Ranga considered na nakasing tigas ng isang mythical grade na armor. When it comes to existence points naman, less than 2 million lang ang EP nitong former Demon Lord, habang itong si Ranga alone ay merong 4.3 million. Hindi pa dito kasama ang EP nitong si Gupta at ang EP nilang dalawa kapag ini-activate nila ang kanilang union. So again, for the third box, ibibigay natin ito kina Gupta at Ranga. Overall, panalo ang side nitong si Rimuru. Ito naman ang second matchup natin. Ito ay sa pagitan ni Xion at former Demon Lord Carrion. Nagawa na natin ng video ang Benimaru versus Carrion, pero I don't think na silang dapat nating pagharapin sa mga matchup natin. So for the first box ibibigay ko ang points dito sa former Demon Lord na si Carrion. Pinagmukhang mahina nitong si Milim itong si Carrion sa may anime, pero itong si Carrion ay masterful kung makipaglaban kapag initapat mo siya sa mga ka-level lang niya. And I think malapit lang ang level nitong sila Xion at nitong si Carrion nung sila ay parehas ng Awakened Demon Lords. For the second box naman na skills and strength / power ibibigay natin kay Xion ang punto na ito. Although beastman nga itong si Carrion at talagang malakas siya, mas malakas pa rin itong si Xion sa kanya. Raw power ang specialty nitong si Xion. Meron siyang Herculean strength and I'm pretty sure na part ito na hindi siya kayang talunin nitong si Carrion. Parehas silang walang ultimate skills pero sobrang overpowered
nag-award naman ng unique skill nitong si Xion, to the point na may instances na tinalo pa nito ang mga users ng ultimate skill. Sa pangatlong box naman natin, which is durability / defense and mana reserve, lamang pa din itong si Xion dito. Ang existence points nitong si Carrion ay around 2 million, habang 4.2 million naman ang kay Xion. Idagdag pa natin ang kanyang weapon na Gurikimaru version 2 na merong 1.08 million na existence points. Bali around 5.3 million ang kanyang overall AP. Ang isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi siya matatalo nitong si Former Demon Lord Carrion dahil sa kanyang infinite regeneration. Dahil nga mas mataas ang mana reserve nitong si Xion, pagagalingin lang siya ng pagagalingin ng extra skill na ito. Kaya in this matchup, panalo na naman ang team nitong si Rimuru.